Marami-rami na po akong ulam na disarsa na nagawa ko't na ibahagi ko sa inyo. Yung iba po nagustuhan nyo at pumatok. Pero sa lahat po ng mga niluto ko, itong gagawin ko ngayon. Ito po yung timpladang pinakagusto ko. Gumamit po ako ng pork shoulder o yung tinatawag nating kasim. O bago po tayo magsimula, kakawayan ko na po yung mga kaibigan nating palaging nag-aabang ng mga niluluto ko. Lalo na po yung mga palaging nagla-like at nag-share ng mga cooking videos ko. Welcome po sa Chef Ron Vilaro Cooking Channel. Igisa na po natin ng sibuyas pag mainit na yung mantika. Haluin sandali. Bago po natin isunod ang maraming bawang. Pagkahugas po ng karning baboy, isama na po natin sa aromatics. Sasangkutsahin po natin yan at nang mawala ng konti yung dugo at pumula ng kaunti. Malalaki po ang hiwa ko sa kasim, napansin nyo ba? At ito naman po ay lutong bahay, hindi pang benta. Nako, sabi ko sa inyo kanina, sa lahat po ng timplang disarsang ulam na ginawa ko at ibinahagi ko sa inyo, ito po ang pinakagusto ko. O timplahan na po natin ng toyo, kayo na po bahala kung gaano kaalat ang gusto nyo. Isang sandok po ang gagamitin ko. Kailangan po ang pamintang durog din sa ulam natin, kaya maglagay po kayo. Ito pa po ang isang nagpapasarap sa niluluto ko, ang Worcestershire. Kung meron po kayong nabibili dyan sa atin, maglagay po kayo at damihan nyo na rin. Pero kung wala pong mabiling ganun, okay na rin po yung Knorr liquid seasoning. Isa pa po sa nagpapasarap sa niluluto ko, ito, oyster sauce. Dahil may tamis at alat ng kasama to, so lagyan nyo po. Pero sasabihin ko rin po sa inyo yung sikreto para hindi mapanis agad ang mga disasang ulam. Lalo na po dyan sa atin sa Pilipinas. Madalas, mainit ang panahon, agad-agad napapanis ang ulam, di po ba? Kung kayo po ay kasama ko pa sa parting ito ng pagluluto ko, sabihin nyo nga po kung taga saan kayo nang mabulyawan na po kayo ngayon. Salamat po! Pineapple juice ang itatapat natin sa kasim para madali pong lumambot. May kasama po kasing pampalambot ang pinya kaya kadalasay ginagamit ito pag nagpapakulo po ng matigas na karne para madaling lumambot. Isang batyang tubig po ilalagay natin dahil sa palalambutin po natin ang karning baboy. Isasama ko na po itong kalahating lata ng tomato paste at natira lang po ito Gusto niyo po ba tomato sauce ang ihalo nyo? Ayos din po, kahit ketchup. Kayo na po ang bahala. Isang latang liver spread po kung pwede pa ng budget. Kailangan po yan. Itotodo ko na po Sweet pickle relish po kasama din. Kaya nga po nasabi ko na itong timplang ito ang pinakagusto ko kasi talagang nilagyan ko po ng pampasarap na condiments. O yun na po yun. Matigas pa po ang baboy. Pakukuluin natin hanggang sa lumambot. Takpan po natin at maglilinis po muna ako ng kusina, O siya, malambot na po ang ating karne. Tignan nyo. At habang kumukulo pa ihulog na po natin itong ating carrots. Isabay nyo na rin po yung patatas. Takpan po natin yan at hayaan nating lumambot yung patatas. O ngayon, lagyan po natin ng pork powder kung gusto nyo. Wala pong pilitan kung gusto nyo lang. Isasama ko na po itong pinya sa lata. Kinuha ko yung juice kanina at ginamit na natin, di po ba? Ngayon, para iwas panis po sa mga disarsang niluluto nyo, tip number 1, pakukuluan po natin ng maigi ang ulam bago ilahok yung mga panghuling gulay. Kinakailangan po talagang lumabas yung mantika galing sa karne at hindi yung mekos-mekos lang para iwas panis. O siya, ihulog niyo na po yung pula at berdeng bell peppers. Haluin po sandali. Lagyan po natin ng tinunaw na cornstarch sa tubig. Ang ulam para lumapot po ang sabaw. Pakukuluin po natin yan hanggang lumapot O kung hindi pa po kayo kakain, tip number 2, huwag munang takpan yung ulam para hindi po magpawis at mapanis. Tip number 3, bago po itabi sa refrigerator, kinakailangang malamig na yung ulam para iwas panis din po. Mag-comment po kayo below, sabihin nyo kung anong mga rikado ang gusto nyong ilahok ko sa mga ulam na lulutuin ko sa araw-araw at yun po ang gagawin natin. Kayo ang boss Ron Vilaro po.